Kaibigan, ngayon yung simula ng iyong pagbabago. Siguraduhin mo, nakikilalanin mo ang Diyos, na magkakaroon ka ng encounter sa Kanya. Gagawin mo ang lahat upang maging intimate ka sa Kanya. Sisiguraduhin mo na kasama siya sa lahat ng ginagawa mo sa iyong buhay. Sisiguraduhin mo na lahat ng naririnig mo ay ginagawa mo sa iyong buhay. Huwag kang makontento na makita ang ibang masisipag na Kristiyano na nagbubunga sa kaharian ng Diyos. Kung hindi, nasain mo na ikaw mismo ay kumikilos at nagagamit sa kanyang kaharian. On the Word of God. Maraming tao namamatay araw-araw at alam natin na babalik ang Panginoong Hesus anytime at kailangan nating gawin ang lahat para maibahagi sa kanila ang mabuting balita. Kung ikaw ay musician, gawin mo yung best mo para sa iyong music para madala mo ang mga naliligaw sa Panginoong Hesus. Kung ikaw ay writer, sumulat ka ng mga bagay na magdadala ng mga tao sa Panginoong Hesus. Kung nagtatrabaho ka sa isang opisina, ipakita mo sa kanila na ikaw ay iba sa pagmamahal, iba ka sa pagpapasensya, iba ka sa pagtulong, iba ka sa pagsunod sa Panginoong Hesus. Kung ikaw ay nasa iyong bahay, nasa iyong tahanan, ipakita mo sa mga kasamahan mo sa iyong tahanan na ikaw ay totoong alagad ng Panginoong Hesus na nagmamahal sa Diyos. Kung ikaw ay nasa iyong tahanan, pangunahan mo ang iyong pamilya sa iyong devotion upang makilala nila ang Panginoong Hesus. Kaibigan, huwag mo lang itong pakinggan, kung hindi, gawin mo ito simula ngayong araw na ito. Now, paano ka magiging doer of the word? Be willing and available. Alam ko maraming kang ginagawa, busy ka, pero kung gusto mo maging doer of God's Word, ay kailangan nating maging willing na ma-interrupt. Kailangan mong gawing available lang iyong sarili para sa pinapagawa sa iyo ng Diyos. Nabibless ako sa kapatid natin na si Michael De Los Santos, si Miggy. Sabi niya na kung merong pinapagawa sa kanya ang Diyos, ay ginagawa niya ito ng paraan. Dahil alam niya na kung ano man ang narinig niya o nabasa niya sa salita ng Diyos, ay ito ay mensahe ng Diyos sa kanya na dapat niyang i-apply sa kanyang buhay. Si Miggy ay isa sa ating online discipleship group leader at itong taong ito ay napakasipag. Bagamat busy siya, meron siyang pamilya, meron siyang trabaho, pero ginagawa niya pa din ng kanyang sarili na available para sa kaharian ng Diyos. Sabi ni Martin Luther, "The kingdom of God does not consist in talk, but in power. That is in words and practice. God loves the doers of the word in faith and love and not the mere hearers who like parrots have learned to utter certain expressions with readiness." Letter B, prepare to be uncomfortable. May pagkakataon na magkakamali ka. Pagtatawanan ka, ire-reject ka sa ginagawa mong paglilingkod sa Diyos. Pero huwag kang mapagod at manghina. Kung hindi, ituloy mo lang yan dahil tinuturuan ka ng Diyos na maging matatag at tinuturuan ka ng Diyos na i-deny mo ang iyong sarili alang-alang sa paglilingkod sa Kanya. Sabi ni John Wooden, "If you're not making mistakes, then you're not doing anything. I'm positive that a doer makes mistakes." Letter C, listen and love. Kaibigan, matuto kang makinig at magmahal sa mga taong dinadala ng Diyos sa iyo upang sila ay paglingkuran mo. Kahit anong dami ng nagawa natin sa ministry, pero kung hindi tayo natutong magmahal sa ating kapwa, ay baliwala ang lahat ng ating pagpapagal. Kung gusto mo maging doer ng salitaan ng Diyos, ay kailangan mo ding maging lover. Meron kang lumalagong pagmamahal sa Diyos at meron kang lumalagong pagmamahal sa kapwa. Number 2, paano tayo makakaiwas sa pagiging maligamgam? Reject worldly affection. Ihinto mo ang pagmamahal sa mundo kung gusto mong umalis sa pagiging maligamgam. Sabi sa Pahayag 3:17, sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa, ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag at hubad. Narealize ko ang pagiging maligamgam ng church ng Laodicea ay isang sintomas na mas malalang problema. Ano yung problema? Self-reliance o pagdepende sa sarili. Ang church ng Laodicea ay nawalan ng passion sa Diyos. Kaya binalaan sila ng Panginoong Hesus. Napag-alaman ko na ang Laodicea ay mayaman na syudad. Ito ay highly commercial na syudad. Kilala ito sa kanilang maunlad na banking industry. Kilala din sila sa pagmamanufacture ng mga gandang quality ng tela. Meron din silang medical school. Meron din silang mga ointment sa mata. At narealize ko kapag namumuhay ka sa ganito kayaman na syudad, nako, parang iisipin mo na wala ka nang kailangan talaga sa buhay mo. Kaya sabi sa talata, sabi ng mga taga-Laodicea ay wala na silang kailangan pa. Kaibigan, mag-ingat ka na hindi ka mahulog sa trap
ng mundo na mas mahalin mo ito kaysa sa Diyos at sa kanyang kaharian. Sabi sa Lucas 16:13, walang aliping maaring maglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ng ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ng ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Narealize ko na maraming taong nabibiktima ng maling kaisipan. Iniisip nila na kapag sila ay nagkaroon ng ginhawa o material na bagay, ay pinapaboran na ng Diyos ang kanilang pagiging maligamgam. O tingnan mo, binibless pa nga tayo ng Diyos. Lumalaki ang kumpanya, ibig sabihin ay pinapaboran ng Diyos ang status natin ngayon. Nagsisimba naman tayo, nagbibigay naman tayo ng pera sa church, so okay na tayo. Focus tayo sa business natin o sa ating career. Kaibigan, walang problema ang pagnenegosyo at trabaho. Kaya lang kung nagiging dahilan ito para hindi mo makita na hindi na ang Diyos ang sentro ng iyong buhay. At hindi na siya ang dahilan kung bakit ka nabubuhay, kung bakit ka merong pamilya, kung bakit nariyan ka sa iyong trabaho o negosyo, ay kailangan mo suriin mabuti ang iyong puso. Lord, para saan ba talaga ako nabubuhay? Ikaw ba ang nabubuhay sa aking sarili o ako? Lord, ikaw ba ang nakaupo sa trono o ako pa rin? Lord, ikaw pa rin ba ang first love ko o hindi na? Lord, ginagawa ko ba ang lahat ng aking magagawa para maging instrumento mo ako sa pagpapalaganap ng iyong kaharian? Kasi kaibigan, kung masyado ka ng relax at kampante sa iyong kalagayan at feeling mo, hindi mo kailangan ng Diyos sa iyong buhay, ay nagkakamali ka. Tingnan mo kung anong tawag ng Diyos sa mga taong ang akala nila na sila ay mayaman. Sabi sa binasa natin sa Pahayag 3:17, ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag at hubad. Ang ibig sabihin ng kawawa ay ang kanilang kalagayang espiritual ay kalunos-lunos sa harap ng Diyos. Then sabi diyan, kahabag-habag, kasi hindi nila nararanasan ang presensya ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila. Tapos sabi pa, dukha, ibig sabihin, baliwala ang material nilang kayamanan. Dahil sa mata ng Diyos, sila ay spiritually poor. And then sabi, sila ay bulag din. Maaring nakakakita sila, nakikita nila yung mga material na bagay na meron sila. Pera, kayamanan, abilidad, kakayahan, pero hindi nila nakikita yung tunay na spiritual na pangangailangan nila. Hindi niya nakikita na ang kailangan niya ay ang Panginoong Hesus sa buhay niya. Then sabi diyan, siya ay hubad. Ang ibig sabihin, hindi niya nakikita na gusto siyang bihisan ng righteousness ng Panginoong Hesus. Ang alam lang niya ay magiging mabuti siya sa paningin ng Diyos kung gagawa siya ng mga good works sa kanyang buhay. Kaya nga dahil ang maligamgam na tao ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag at hubad sa paningin ng Diyos, ay hindi niya magagawang magpatotoo ng kabutihan ng Diyos sa ibang tao. Kasi ang nakikita niya yung kanyang sarili lamang. Iniisip niya na siya ay magaling at walang kailangan na kahit ano. Kaibigan, kung ikaw ito, kailangan mong magbago at magsisi. Huwag mo antayin na dumating yung panahon na kung saan ay susuka ka ng Diyos. Kaibigan, tanda mo ito. Kailangan ng Panginoong Hesus ng mga alagad na hindi nabibili ng pera. Kailangan niya ng alagad na hindi nabibili ang salita, commitment at loyalty. Kailangan niya ng alagad na mas pinapahalaga ng kanyang karakter kaysa sa pagkita ng pera. Kailangan ng Panginoong Hesus ng alagad ng doer at hindi ng hearer. Kailangan ng Panginoong Hesus ng alagad na handa makipagsapalaran. Masunod lang ang Diyos. Kailangan ng Panginoong Hesus ng alagad na hindi aayon sa gusto ng mga taong nakapaligid sa Kanya. Kailangan ng Panginoong Hesus ng mga taong honest sa maliit na bagay at sa malalaking bagay. Kailangan ng Panginoong Hesus ng alagad na hindi magko-compromise at gagawin yung mali. Kailangan ng Panginoong Hesus ng isang alagad na ang kanyang ambisyon ay hindi sa pansariling pagnanasa, kundi ang ambisyon niya ay ang tuparin ang purpose ng Diyos sa buhay niya. Kailangan ng Panginoong Hesus ng alagad na hindi nagsasabi, kasi ginagawa naman ng iba, kaya gagawin ko na lang. Kasi si ganyan, hindi rin naman sumusunod. Parehas lang kami. Kailangan ng Panginoong Hesus ng alagad na magiging totoong kaibigan, mapagmahal na D-group leader, faithful servant sa kahit anong sitwasyon pa ang pagdaanan niya sa kanyang buhay. Kailangan ng Panginoong Hesus ng mga alagad na hindi naniniwala sa pandaraya. Kailangan ng Panginoong Hesus ng alagad na hindi nahihiya na tayuan ng katotohanan at ipaglaban ito.